Kausapin naman natin ngayon si Mr. Angel Averia Jr., National Chair ng ating election partner na NAMFREL o National Citizens Movement for Free Elections. Magandang araw po sa inyo, Mr. Averia. Magandang araw, Howie. So anong assessment ninyo so far, no? Nasa kalagitnaan tayo ngayon ng pagboto? Well, yung sa umpisa, no, generally peaceful naman, maayos yung ating sa mga voting centers na naobserbahan. Bagamat nung kasagsagan na, nag-umpisa na yung kasagsagan ng pagboto, medyo may mga ilang problema doon sa ating mga automated counting machines. Tulad ng halimbawa, yung paper jam sa pagpiprint ng mga resibo na tinatawag natin. Meron din mga machines na nag-fail na mabasa yung mga balota. Ang report naman sa amin ay kapag ito ay natugunan, nililinis lamang yung ACM machine at tumutuloy naman ang pagbabasa ng mga balota. Pero sir, meron din tayong mga nakukuha po na mga information na problema na sinasabi ng ilan na yung binoto nila, paglabas daw ng kanilang receipt doon, para bang may dagdag doon sa ibinoto nila. Ano ho ba ang dapat gawin pagka ganyan? Dahil definitely parang sinasabi natin, dapat merong malinaw na guideline sana ang COMELEC kung sila ba ikukontakin, kukunin ba yung pangalan nila para magtuloy talaga yung reklamo. Karaniwan ang ginagawa riyan, yung tinatawag natin itong disputed na resibo. Dahil sinasabi ng botante na hindi siya nagmamatch dun sa kanyang ibinoto. So mangyayari dito, i-report siya dun sa Electoral Board Chairman, tapos merong isang form na dapat fill-upan ng botante at yung Electoral Board Chairman naman ay papipirmahin yung botante doon sa likod ng resibo. At pagkatapos noon ay tatanggapin na nga yung form, yung complaint ng botante at yung BBPAT at ito ay isasantabi sa isang sisidlan, normally yung envelope. Sir, ano yung pinakamalalang reklamong na-monitor ng NAMFREL ngayong eleksyon? Saan yung ikangay talaga mga problematic areas po? Well, ang isa sa sinasagawa namin, lalo na sa Mindanao, meron kaming itinatag doon na Independent Election Monitoring Center. Nakaakibat namin doon ang Notre Dame University sa Cotabato City, gayon din ang Institute of Autonomy and Governance. So sila ang nagbabantay dyan, yung mga reports ng mga karahasan sa paligid, bukod doon sa pagpapaskil namin ng mga information para sa mga botante ng Bangsamoro in particular. Sa ibang areas na mainit, yung tinatawag nating hotspots o di kaya yung areas of concern, tumatanggap din tayo ng mga balita dyan, yung mga karahasan na nangyayari sa mga lugar na yan. Kaya yung ating mga volunteers, lalo na ating pinag-iingat kapag may mga reports na ganyan. Apo. Naku, dyan lang po muna kayo, Mr. Averia ng NAMFREL.